Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kaming may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagtatangi sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtimin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berheng mapagkalinga sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. O Reyna ng Langit, magalaka, aleluya. Sapagkat minarapat mong dalhin sa iyong sinasapungan. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya, at nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia. Magalaka, matuwa at magalaka, O Berheng Maria, aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Berheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng Pentecostes. Tumayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ang magmimisa po sa oras na ito ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuason. Everyone who by the Spirit is the son and daughter of God, led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isang panibagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes na ipinagdiriwang natin ngayon. Ngayon ang katapusan ng panahon ng Easter o yung ating araw ng pagkabuhay ng Panginoon at bukas sisimulan muli natin ang karaniwang panahon. Tulad sa mga apostoles o tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Kaya gamitin nawa natin ang mabiyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan ang katawan ni Kristo. Kaya tayo tumahimik sandali, pagsisihan ng mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ating bigyang papuri ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tagapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat upang makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
May mga Hudyong buwat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poong tanang iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poong tanay baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poong tanang iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poong tanang iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po natin banggitin awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit.
Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay naming dala. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Kantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang diwang banal, alleluia, alleluia. Siyang gabay ng sambayanan, alleluia, alleluia. Bayan ng Diyos, masaya't umawi. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila ay hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Takot, no? Takot ang mga alagad dahil ang kanilang pinaka-leader o pinuno na sinusundan ng Panginoong Kristo ay ipinako sa krus, pinatay. And they were identified with Him. At malamang, no, kung papanong ang kanilang puno ay sinintensyahan na mamatay sa krus, siyempre yung mga alagad hahanapin din. Kaya nagtago sila dito sa tinatawag na sinakulo o yung upper room. At sabi nga dito sa Ebanghelyo, nakapinid ang pinto. Diba? Nakaranas na ba kayo ng ganon? No? Na takot kayo, tapos lahat nakasara. Pag may kumatok, hinakabahan. Kapag may kumaluskos, hindi alam kung anong gagawin kasi nga ayaw matagpuan. Subalit nawala ang takot, kung mapapansin nyo rin, nang ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga apostoles. Ang pagbabang ito ng Espiritu Santo ay ang pagsasapiling, no? Yung presensya ng Panginoong Kristo ay sumakanila, no? Sa bawat isa. The Spirit of the Lord, no, came to them. And because of that Spirit, no, fear was changed into courage. Sila ay naging matapang.
Sila ay lumabas bigla at nagpahayag ng mabuting balita. Hindi na inalintana yung panganib na mangyayari sa kanila sapagkat yung paniniwala nila ng Panginoon ay muling nabuhay ay naging batayan ng kanilang katapangan. Ibig sabihin, kahit kamatayan ay handa na nilang suungin. Now we can understand the martyrs, di ba? Yung mga martir, mga taong hinarap, tinanggap, sumailalim sa kamatayan dahil sa pananampalataya. Because the Spirit of the Lord is with them. Sumasa kanila ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay buhay na buhay sa kanila. Ano bang layunin ng pagbaba ng Espiritu? Ipagpatuloy ang sinimulan ng Panginoon. And the main message is to reconcile humanity to God. No? Yun naman ang mensahe ng Pasko. Di ba? Ang pagpanumbalikin, pagbabalik loob, hikayatin ng tayo bilang tao na bumalik sa Panginoon. At yan ang inilagay sa balikat ng mga apostoles. At binigyan sila ng mga kakayahan, ng mga handog sa pamamagitan ng Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng bati ng Panginoon pag sinabi niyang, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Peace here, yung kapayapaan dito ay hindi yung kawalan ng mga tunggalian o kawalan ng mga giyera, kawalan ng mga ingay o anumang mga bagay na ayaw ng mundo. Ito yung kapayapaan ni Kristo, kapayapaan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. True, di ba? Kapag ang isang tao o tayo ay maganda yung kaugnayan sa Diyos, nasa atin ang kapayapaan. Kahit napakagulo ng kapaligiran. But the other way around, totoo rin. Kapag hindi tayo kaugnay ng Diyos, kahit gaano katahimik ang paligid, ligalig pa rin tayo. Dahil hindi talaga tayo mapapakali hanggat hindi tayo humihimlay sa puso ng Diyos o hindi natin kaugnay ang Diyos. Kaya yun ang bili ng Panginoon. Ano man ang patawarin nyo, pinatawad sa langit. Ano man ang hindi patawarin, ay hindi pinatawad. And so, the message of conversion, which the Lord Jesus also began in His ministry, di ba? Repent, the kingdom of God is at hand, is now being continued by the apostles. At yung grupo ng apostoles na yon, na ginawaran, binigyan ng Espiritu Santo, ang tinatawag natin ngayong simbahan. Yan ho ang simbahan, katipunan ng mga nananampalataya sa Panginoon na nagpapahayag ng mabuting balita. At ang katipunan na yan, simbahan na yan, ay kasapi tayo sa pamamagitan ng ating binyag. And so, the responsibility, yung pananagutan, nakaakibat ng handog na kasama na pagbaba ng Espiritu Santo, ay binibigay sa lahat ng binyagan. Lahat ng binyagan. Hindi lang Santo Papa, hindi lang obispo, hindi lang pari, hindi lang madre, o hindi lang mga lingkod simbahan. Kapag ikaw ay bininyagan, may ganyang kang pananagutan. Dahil sumasayo ang Espiritu Santo. Tinanggap mo yan ng binyag, yan ay hinamon, binuhay ng kumpil, at sa bawat sakramento, yan ay ating nararanasan. At lagi tayong hinahamon na sana'y ating mapag-ibayo, buhayin, at manipa. Sabi nga, manipa ng ano? Manipa ng kasamaan. We should be as brave as the apostles, as courageous. Kaya lang, nakalulungkot ngayon, talagang malinaw ang senyalis na parang patay ang espiritu sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano, kasi parang wala tayong sigla, wala tayong tapang, o wala tayong hiya sa harap ng mga kasalanan.
ang pinakamasakit pa, mas takot tayo sa kasalanan. Di ba? Mas nahihiya tayo sa kasalanan. Iba na ngayon, ano? Yun ang mga immoral, sila na yung mayayabang. At yung mga moral, sila yung mga nahihiya, sila yung nagtatago, sila yung kimi, na para bang, ano, mas maganda sa panahon ngayon ang sabi nga ay maging bastos kesa hindi bastos. You know, we have to accept it, di ba? Totoo yan. Sa harap ng kasamaan, sino ang mas matapang? Can just, an example would be, pag merong isang tao dyan na hinold up, meron bang magtatanggol? Baka lahat magtatakbuhan. I mean, we understand it can endanger your life, but kaya nga malakas ang loob ang masama sa atin ngayon eh. Because they know na yung mga mabubuti walang gagawin. And that's a sign, a good sign, a clear sign na patay ang spirito. Patay ang spirito sa atin. It's not alive. For what prevails in this world are the criminals, the corrupt, the dishonest, yung mga walang moral, walang kabutihan. Yung mga tapat sa asawa, nahihiya dun sa mga may kabit. Nangyayari yan. Di ba? Dati noon talagang pagka ikaw ay nabuntis ng walang asawa, hiyang-hiya. There was a time. I mean, at least sinabot ko pa rin yun. Ngayon, nabuntis na ng walang asawa, paligid-ligid niya, walang pakialam. What happened to the spirit that we received when we were baptized, when we were confirmed, when we received the sacrament? So yan yung hamon sa atin. Kahit ngayong panahon ng pandemya, nasa atin ang espiritu. Kaya lang ikinulong natin sa ating mga puso. We have to keep it alive. And as I've said a while ago, we have to let it kick. It should be alive and kicking. Dapat buhay at sumisipa. At ang sinisipa ay kasamaan, hindi natatakot. And so if you want to measure, tingnan nyo kung ang espiritu ay sumasa inyo, it is when you are more courageous in proclaiming the good news at ipangalandakan ang kabutihan laban sa kasamaan. Yan ang tunay na binyagan. Ang tunay na binyagan na inalihan ng Espiritu, na binigyan ng Diyos ng mga handog, na ginagamit ang handog ayon sa kagustuhan ng Diyos. So tayo tumayo at ipahayag natin ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama ng nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Kaya buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono,
ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga reliyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Maghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ayo'y magiging tunay, dugang at katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumainyo rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu ay lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katilan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Communion Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Come,
Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the winner of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ng Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalala. Tuloy pa rin po ang ating stewardship program ng ating parokya. Ito po ay magandang paraan ng pag-aalay ng pasasalamat ayon sa ating mga natanggap na biyaya sa Panginoon. Makipag-ugnayan lamang po sa stewardship program friendship table sa harap ng simbahan o sa opisina ng ating parokya. Ngayong buwan ng Mayo, Mayflower Month, tayo po ay araw-araw na nagdarasal ng Santo Rosario 15 minuto bago magsimula ang misa o novena. May pag-aalay din po ng mga bulaklak sa Mahal na Birheng Maria sa mga misa, kaya hinihikayat ang lahat na magdala ng mga bulaklak para ialay. Available na rin po sa ating parokya ang 500 Years of Christianity Commemorative Plate na maaaring i-display sa labas ng inyong tahanan upang maipahayag at maipagbantog ang ating pagiging Kristiyano. Lumapit lamang sa parish office kung ibig ninyong magkaroon ng mabisa at makahulugang simbolong ito. Mahalagang paalala mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Pinaaalahanan ang lahat na makilahok at bumoto sa darating na eleksyon 2022. Magparehistro na agad sa COMELEC.
Maaari makakuha ng impormasyon at registration form sa mga website ng COMELEC o sa official Facebook page ng ating parokya. Nalalapit na po ang pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio ng Padua. Ang mga novena masses ay mula sa June 4 hanggang June 12 or ika-4 hanggang ika-12 ng Hunyo. Ang araw ng dakilang kapistahan ay sa ika-13 ng Hunyo. Kaugnay nito, para sa inyong mga love offerings, para sa ating fiesta, ay malugod po naming tatanggapin sa opisina ng parokya o sa ating bank account at GCash account na nakapaskil sa ating telebisyon. Ang St. Anthony School ay magbibigay ng scholarship program sa mga karapat-dapat na mag-aaral. Tignan lamang ang ating bulletin board para sa mga detalye. Patuloy po nating tangkilikin ang mga programa ng ating parokya. Maraming salamat po. Sige po. Okay. Dia plena, et glorious Deus, Sancta Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pasang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.